Kagabi, hinarap ng mga housemates ang ikalawang eviction. I'm sorry, Marco. Eliza, you have just been evicted from the Big Brother house. Ngayong gabi, paano haharapin ng mga natitirang housemates ang tuluyang pag-alis ni Marco at Eliza? At isang panibagong issue ang mabubuksan na makakaapekto nga ba sa kanilang pagkakaibigan? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Isa nga sa mga ships na nagsimula sa loob ng bayang tuluyan ang lumabas kagabi at yan nga ay sina Marco at Eliza. At naiwan nila hindi lang mga magandang memories, pati na rin ang kaibigang minahal nila sa loob. At kahit na tuluyan na silang namaalam, aba Luis, panibagong ship na nga ba ang namumuo sa loob ng bahay? Yan ang ating tututukan. Hello Philippines and hello world! Hello Luis! Ate, hello. magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. At syempre, hello sa lahat ng mga kapuso at kapamilyang nakatutok sa atin. Pero, sabi nga ni ate, sino nga bang ship na ito? At tila, may namumuong espesyal na pagkakaibigan. Pilipinas, Team Online, my family. Narito ang kwento. Sa paglipas ng mga araw, dalawa sina Ashley at Rave sa mga housemates na naging malapit sa isa't isa at madalas maging tampulan ng tuksuhan ng mga kasama. Pagkas? Pag tinulak kita, dapat touch kita. Hello, kuya. Parang masaya kayo. Uy, syempre po, kuya. Alam po. Masaya po kami, kuya. Pero, ano yung ginagawa mo? kasama ko parang masaya dahil kasama niya ako eh. Oh, ba't ikaw sumasagot para sa akin? Ako, kuya, masaya ako kasi napatawag po ulit ako sa confession room. Nagpatuloy ang tuksuan hanggang noong pamunuan na Ashley at Rave ang pagbuo ng Christmas tree sa bahay. Go for me. Ay, ba't ganyan? Ano nangyari? Na para bang me at me? Parang kusa na lang po kaming naging close bigla nang hindi namin namamalayan. Kapag may ginagawa, kuya, bigla namin pupuntahan yung isa't isa. Ramdam ko lang pagmamahal. Kuya, ayaw talaga. Nang unti-unti nang napalapit sa isa't isa, dumating sa puntong umiwas si Ashley kay Rave. Parang syempre po, close kami. Na lagi kami magkasama tapos biglang parang nag-tone down siya sa akin. So syempre po, as a friend niya din, syempre po masasaktan din ako, kuya. Kaya na-open up ko po sa kanya yun. Matapos ang ilang araw, muling nag-usap ang dalawa. But I feel really comfortable again. It's just I had to backspace muna. No. Teka, backspace muna. Siguro po yung attention and focus ko po na dapat na nasa goal ko, kung ano ba talaga yung goal ko dito sa loob ng bahay ni Kuya, medyo gumaganon sa papunta sa goal na makilala si Rave. Lumihis po, nag-move po siya sa another world. Wow, another world! Ayun, yun lang naman. Gusto ko lang malaman kung may nagawa ko. Oh, wala. Oo, wala. Wala. Bro. So, umiwas ka talaga? Ala! Oh my gosh! Oo na nga! Bruh! Pero like, it's just for myself. But like, after naman nun, okay lang explain ako. Ayoko, nahiya na ako. Papakain na lang ako sa lupa. No. Pero ako din naman, minsan, syempre, yun nga yung nangyari. Nasaktan ako. Tapos, ewan, pag minsan, nangyari wala tayong interaction, minsan hinahanap ko. Totoo. Hindi ko alam bakit. Tsaka ayoko pa naman mag-claim ng something. Mag-claim? Tapos sabihin ko sa'yo, alam mo na yun. Mag-claim? Ano claim? Basta, mag-claim na bla 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 bla. Ganyan din ako mag-explain eh. Ako, kaya gets mo na yun. Nagaya ko lang yung pag-explain mo. Pero kapag naging clear ka, magiging clear din ako. Tara, hindi pwedeng ikaw muna yung mag-clear bago ako. Walang ganun. Pero mas ano kasi yun sa'yo eh. Mas magulo yun sa'yo eh. Oh, paano
naging magulo? Hindi ko alam kung seryoso o hindi. Alin? Hindi masabi ng diretso. Bakit kasi kailangan sabihin? Siyempre. Basta ako ini-express ko lang lahat ng nararamdaman ko dito. Yan lang. At yun ang nararamdaman ko. Kaya sinabi ko sa'yo. Kasi importante ka din sa akin eh. Kaya gusto ko kapag may problema ako, o kaya may nangyari sa atin, mapag-usapan natin. Ganun lang. Okay na tayo. Okay naman. Okay naman. Okay naman eh. Pagpasok sa girls' bedroom, hindi maitago ang saya ni Ashley sa naging pag-uusap nila ni Rave. Mommy! No! Hindi. Parang ewan. Alam naman na yun. Alam naman na yun, Mom. I'm so shy. Ilang saglit pa, si Rave kinausap naman ang isa sa malapit na kaibigan ding si Lela. Ha? Maglalaba ka? Dapat. Wala mo lang gano. Oo. Para ako si Santa Claus na may dala. Gagawin ko, gagawa ko. Yan, kaya siya ganyan eh, ganyan kid. Anong balita? Wala. Wala naman eh. Sinungaling mo. Wala nga. Hindi ka kinikinig sa kanya. Kay Nico? Hindi. Pero So ano nga? Wala ba't kang hindi ba? improvement kay Ashley. Hindi ko nga alam. Basta kung ano lang mangyari yun na. Hindi mo alam, ikaw yung lalaki. Ala, hindi ko... Ba't ako? Pero ano, Ano? may understanding kayo? Or walang amin na naganap? Walang aminan. Kahit naman kung mag-assume ka na. Kaya yan muna. So ano nafe-feel mo? Na ano? No, feeling mo di siya sure. Hindi naman. Hindi, okay lang kahit anong mano niya. Basta't kung ano mangyari na lang. Hindi ko naman pinipilit or ano. Inigo. Ano sa tingin mo? Anong tingin mo kay Lela? Uy, Tatanungin ko lang siya. sige, sasabihin. Tatanungin ko siya. Pag tinanong ka ni Rick. Sige, ako sasabihin ko. Kasi pag Paano pag umamin si Lela? Anong aaminin ko? Wala akong aaminin. Ilang sandali pa, Bakit? I'm okay, but I'm so shy. Kala ko nabaliw ka na. Ano yun? Dude, you were talking to yourself. At biglang maya-maya, tumakbo ka na papasok ng screen door. Ano nangyari sa'yo? Nakakaiya talaga. Yung ano? Nahiya lang ako kay Ray? Mommy. Hoy! Hindi talaga ako! Sobrang ina-admire ko siya. Sobrang crush mo siya. Ayaw mo lang sabihin. Kaya ako natatawa kasi hindi ko na talaga... So love na. Hoy! Hindi talaga! As a friend. Oo naman. But as like, yung man. Hindi. No. Kuya, totoo naman po, ina-admire ko naman po kasi talaga si Rave dahil nga po, mabuti po ang kanyang puso at mabuti po siyang tao. Sabi ko nga, first impression, nag-last talaga na mabait. And like, every time I talk to him, like, he just proves why he's so deserving of my admiration. Wow! Parang feeling ko, lahat ng attention ko kuya, na kay Rave lang kuya. Hindi ko rin po alam kung ano pong pinakain niya po sa akin or ginawa niya po sa akin. Pero nung time po na yun kuya, parang yung mundo ko sa loob ng bahay niya parang napunta po sa mundo, mundo niya kuya. Oh no! How can I not like the person? Bro is just too kind. And He is naman. it's so interesting. Parang
Doon ko po na gustong maging kaibigan at kilalanin po si Rave, kuya. Nung nag-start po siya na magkwento po ng multo niya and ng buhay po niya. Kasi nakita ko po kung gaano po kabuti po yung puso niya and kung paano po siya mag-isip po even at such a young age, kuya. So parang hinangaan ko po siya at that time, kuya, and the way he thinks about what's happening po with his life. After basta yun. Tapos, Saan ako? syempre, yan, dyan ka, ganito. Adobo rice. Tapos biglang, What? Ano sabi niya? Ba't siya gumanon? sabi niya, okay na? Okay ka na? Hindi na mabigat yung pakiramdam mo. Nakikita ko po na interested din po talaga siya sa mga sinasabi ko. Nakikinig po siya, kuya. Siyempre po natutuwa po ako na ganun po yung pakikitungo po niya sa akin, kuya. And bukod din naman po dun, kuya, very comfortable din naman po ako around Rave. I mean, he's showing his intentions. Yes! I like it. I mean, who doesn't like attention? obviously. Attention seeker. Nababaliw na ako, kuya. Wait! Kinabukasan, muling nag-usap sina Rave at Ashley tungkol sa kanilang mga nararamdaman. During that time, tinatanong na talaga nila ako. Sabi nila, sure ka? Hindi nila, ng mga girls. Sabi nila, sure ka talaga? Like, ano na? Sayang naman, sayang wagan na sila. Tapos sabi ko, oo, ganyan. Tapos nagugulat sila kasi parang sobrang nakastand on my ground na ako sa decision ko. Pero sabi ko, pero depende yun sa kanya. Nung nakarealize daw po siya, gusto niya munang mag-lock in sa sarili niya. At hindi naman sa hindi na ako papansinin, kuya, which is ibabalance lang daw po niya. Tapos din, nung same week, nagulat ako kasi parang mas nakikita ko na yan to actually get to know me. And sabi ko parang mas attentive, mas ganito, mas ganyan. Kaya sabi ko, okay, give it a chance. Kasi nung una, kinikilala ko pa naman kayong lahat. Hindi ko naman na alam na yung ginagawa mo para sa akin, parang medyo special. Akala ko ganyan ka sa lahat. So yun, nayaan ko lang. Pero nung nalaman ko na special pala, edi ako, gusto kong iparamdam din sa'yo na gano'n din. Wow! Diba nag-lock in ka? Oh. So hanggang ngayon lock in. Okay ba? Nakafocus na ako sa task. Pero ang ibig ko nang sabihin nun is more of not really stopping myself from what I feel now. Kasi, why? Tama. Ganun din lagi kong ginagawa. Ganun din lagi kong ginagawa. Pero ayoko naman sabihin sa'yo na nagsasalita ako ng tapos. Kasi di naman natin alam paglabas. Kaya ayoko magsalita ng tapos. Tsaka, for me, ayoko siyang madaliin. Hi, mula sa namumuong magandang samahan ni na Ashley at Rave, na Luis, isa namang issue ang namumuo sa loob ng bahay na may kinalaman sa madalas na paggamit ng mga housemates ng code names kapag sila'y nag-uusap. At ito ay isang seryosong issue dahil ito ay malinaw na violation o paglabag sa patakaran ni Kuya sa kanyang bahay. Paano nga ba ito nagsimula at ano ang magiging aksyon ni Kuya tungkol dito? Panoorin po natin. Sa kanilang mga usapan sa loob ng bahay, naging kapansin-pansin ang madalas na paggamit ng code names ng ilang housemates. Kwento niyo na lang kay Lela. So basically, yung story ni Rafael, there's like 5 princesses. Si Rafael po, I put myself in Rafael's shoes. Tapos the first princess, I put Sofia in her shoes. Tapos yun nga, when he met this princess, the first princess, naging matalik na kaibigan. And lagi sila nag-usap, pero through as friends, kuya. The prince finally had the courage to talk to her. So he spoke to the princess. Wait, who is this? The first princess? He told the princess that he's sorry because he doesn't think that he can continue with his journey anymore. He felt as if na napaasa niya yung first princess. Kasi he stopped talking to her for a while. Because obviously he felt like
yes, it could almost seem that this prince was leading the princess on. But that's not really what his intentions were. He said sorry and cleared out the air with this princess and moved on with this new journey. One day, there was this princess na nakikitaan niya na interesado siya. The second princess, I put Lela in that shoes. Sorry po Kuya da, ganun ako magsalita din on codes. Nagiging maingat ako, but at the same time, gusto ko rin, ma-convey ko rin yung message sa other persons. Bukod sa kwento ng mga prinsesa ni Inigo, sina Joaquin, Lela at Sofia nagsimula rin gumamit ng code names patungkol naman kay Inigo at sa kanilang sitwasyon. Napunta dito dahil we used to talk under the blanket. Umabot po sa point na medyo hindi okay ang mga pinag-uusapan nila Inigo. Mga kaibigan ko din sila, pero kaibigan ko din sila Lela and Sofia. Si Inigo, sabi po na nagkagustuhan siya kay Sofia, but it came to a point na sinasabi ni Inigo na hindi physically active si Sofia and medyo physically frail siya. Since I don't like her anymore dahil doon, try ko naman kay Lela. Like, Lela's physically active. Mas gusto ko si Lela, ganun. Ayun, kinuwento ko po kay Sofia. Si Sofia, kinonfront niya si Inigo at sinabi niya na may napansin siyang wall between her and Inigo. At tas, ang dahilan po ni Inigo ay feeling niya si Lela may gusto sa kanya. We use the code names para mapag-usapan namin to. Hindi ko alam kung si Trey, kilala niya si Brian. Hindi kasi nanonood sila ng Little Mermaid nila, Sunny. Oo. Tsaka ni Charlotte. So, Ay, hindi, kilala lang niya si Brian. Hindi naman siya mahilig sa k-drama. Nakikidrama? Si Brian lang kilala niya. Si Brian lang. Si Lela, hindi nagustuhan ang nasabi ni Inigo kay Sofia at nilagyan din ng code ang sitwasyon nila na K-drama. Comedy ba yung K-drama? Medyo. Kasi parang comedy siya, no? Yung K-drama na yun. Comedy, bro. I love it. What a joke. Samantala si Ashley, kinausap naman si Inigo tungkol sa sitwasyon. I think she's aware naman of that, of your admiration. But then, I think she heard that na you said na siya yung parang nag-admire sa'yo. Yeah. She was like, what? You said that though. Did you say that? Yeah, I said it to Miguel and kay Rave. Na, you think? I think that she likes me. And then after nun, not siguro, it fed my ego. And it's my mistake. That's where I went wrong talaga. But it's just I'm waiting for the right time to really talk to her about this. Nalaman ng second princess na lumalaki yung ulo ng prince. And then, syempre, yung prince, dahil lumalaki yung ulo niya, hindi niya na nakikita yung perspective ng ibang tao. And sa kanya na lang yung inisip niya. And dahil doon, hindi na niya masabi yung gusto niya sabihin. Natatakot na siyang bumalik. Kaya, nag-stop na yung story time. Sina Ashley at Rave, napag-usapan din ang sitwasyon ng mga kaibigan. Sino sinabi niya sa inyo na ipaperson niya talaga? Oo, tama. Oo. Pero kasi ang gulo niya nung una. Na nagka-fairy tale stories din kami. Sabi niya may 2 princesses din. So, ano na? Oh my gosh. Anong pakiramdam niya ngayon? Hindi talaga. Paano ulit nasabi ni Lela na red? Kasi nga, parang sinabi ni Nix kay Sof na parang nafe-feel niya na may gusto sa kanya si Lela. Eh, di ba nga, baliktad talaga. So, naano si Lela sa puwan. Sa gitna ng lumalalang issue dahil sa pag-uusap ng mga housemates gamit ang mga code at code names, ipinatawag ni Kuya ang isa sa mga sangkot dito na si Inigo. To be straightforward about it, Yes, Kuya. sumagi ba sa isip mo, Inigo, na each time na kinakausap mo yung mga kasama mo, in codes,
hindi ko malalaman ito. Siyempre, sumasagi sa utak ko na malalaman mo rin siya. Pero at the same time, parang hindi ko mapigilan yung sarili ko na ma-convey ko rin yung message sa other person. So, binabalutan ko yung truth para i-convey or sabihin yung totoo kong nararamdaman. Inigo, isang violation o paglabag sa aking patakaran ang pag-uusap ng nakatalukbong ng kumot at paggamit ng mga code para ikubli ang katauhan ng inyong mga pinag-uusapan. Higit sa lahat, parte ng pagpapakatotoo sa sarili mo ang pag-amin o pagsabi ng iyong totoong nararamdaman. Matapos siyang makausap ni Kuya, si Inigo, masinsinang kinausap si Joaquin. I'm not saying it's just my fault, but I'm starting it with me. Always. That's why moving forward, we don't want to show other people that that's what example we're trying to be. Right? But at the same time, I don't want to not talk about things anymore. I don't want to do this anymore. I don't want to talk like that, but I want to talk like this. So I'm saying sorry. But moving forward, that's what I'm going to do. That's wrong when I hide under the sheet and talk. Talking in codes, it's all in the handbook. So, Kuya can hear it. He knew that. He knew all the stories. He knew that we do that. Of course you do. Yeah, but why did we keep doing it? Why do I keep doing it? Sabi ko lang na ito sa coping mechanism for me. It was like something that kept me sane, having conversations that other people didn't need to know. My bad, man. My bad. I gotta go talk to Lela now because I feel like we started off in the wrong foot here in the house. Sorry, Lela. For what I did. But you don't know what you... I know it. I'm sorry for the wrong message na kinonvey ko sa'yo. I just really wanted to get to know you. I wanna apologize kasi I enabled talking with code names. I enabled talking na nag-usap tayo na fairy tale. That was wrong. That's my fault. Kasi instead na sabihin ko talaga sa'yo yung totoo kong nararamdaman, ginawa ko pang parang story time. And syempre, bakit natin ginawa yun nang alam naman natin Kuya's always listening? I'm sorry because pinaglaruan ko pa talaga yung totoo kong nararamdaman sa'yo. I went through a difficult route to try and get what I wanted from you, which is to have a genuine connection with you. Pero I chose a wrong path to go there. And then after all those violations, to just know that in the end, magaganon lang din, na lalayo ka pa pala sa akin. So dahil dun, I'm sorry, because I could have been a better example. I just don't really appreciate you telling off things na you're not even sure. Basta may nakalating lang din sa akin na kaya mo lang ako kinakausap is because you feel like there's a wall and you feel like that I like you. Believe it or not, like hindi ako, like there's no feelings involved. I mean, okay, yes, I'll be honest, I'm open to get to know you more. Yeah. But it's not like So you don't have to explain. Yeah, you don't have to explain. So. Yeah, it's just it makes me think how you took that. But ito yung side ko. Honestly, I really do wanna know you deeper. Like, hindi yun bola. Gusto ka tang makausap ka. Promise. And I'm sorry, because it started off in a wrong foot. Then that's my fault. And do you know why I'm feeling like this? Because at first, like... You expected more from me. Yeah. And like, we're friends talaga tayo. I really considered you as my friend talaga before going in here. I'm still your friend. Kayong dalawa ni... Like, kayong dalawa talaga closest to dito. Moving forward, I promise to show you a better side of me. And not just to you, to other people as well. What's important now is, I'm sure like you're in the right path right now. Ako, I believe naman na
us dito sa loob ng PBB, we're all meant to make mistakes. Hindi naman tayo pumasok here para magpaka-perfect and all that. That's fine. And I appreciate you pala for owning up to it. Thank you. Thank you. Maya-maya sabay namang naghanda para matulog sina Joaquin at Lela. Sana all may ka-crush dito sa bahay. Ano? Huh? What? Huwag mahulog sa patibong. Maya-maya pa, lumapit naman sa kanila si Inigo. Kinabukasan, kinausap naman ni Joaquin si Sofia. Sinabi ko lahat ng mga sinabi niya tungkol sa'yo, tungkol kay Lela, lahat ng mga comments. Feeling ko, sinisiraan ko siya, but I'm not. No. Kasi nagiging matapat lang ako sa mga sinasabi niya. At oo, kaibigan ko siya. Pero kaibigan din kita. At kaibigan din ko din si Lela, most especially. The whole K-drama is literally him. Yeah. I mean, like, I'm involved, yeah, but it's... He's the lead character. He's the lead character, bro. In the code names, right? I mean, like, I'm not really, like, scared about it kasi alam ko naman na it's not something big. Like, yung sa amin kasi, like, it's not, alam mo yun, it's something that never really happened. Like, kami kaya namin mag-usap na we're literally friends. Like, yung shipping, it's coming from the other housemates. But when we talk, we're just friends. Yeah. Nagkakaroon lang ng... So you really don't care about it? Kung alam na niya na alam ko, I just hope he comes clean. Yeah. Matapos makausap si Joaquin ay naglabas naman ng saloobin si Sofia kay Rave. Yung code names kasi, it wasn't to hide it from Kuya. It was to hide it from the other housemates para hindi lumaki yung problem. But then again, yung side naman kasi namin ni Joaquin, we just didn't want it to grow bigger. Especially, it's me being involved with someone na meron akong someone sa labas. And ayokong ma-hurt yun. And I don't want to see our fans na makikita nila na para bang hindi ko inisip si Allen and actions niya. So ngayon, na nai-involve ako directly with someone in that way, na ano talaga ako. Kasi yun yung last thing na gusto kong mangyari. Parang meron pa nga siyang mga naiintindihan ko kapag may nagustuhan ka sa loob may ganun siya. Tapos nag-promise ako na hindi talaga. I mean, like, hindi naman porket andito ako, sabihin natin, umabatok hanggang dulo. Like, kakalimutan kita. Ayun, naiyak tuloy ako. Kasi iniisip ko kung anong nararamdaman niya. Si Sofia, hindi maiwasang maging emosyonal dahil sa mga nasabi raw ng malapit na kaibigan na si Inigo. Inigo po, isa po siya sa least na i-expect ko, Kuya, to talk about me like that, Kuya. Since visible naman po, kita naman na close po kami ni Inigo. So, hindi ko lang po ina-expect na he would talk about me that way, Kuya. Kasi like, lagi naman po kaming nag-uusap ng mga deep talks, Kuya, about life, about PBB. Lagi po nga niya sinasabi na ang nakakausap lang daw niya ng ganun sa bahay. Si Miguel po, tsaka ako, Kuya. So, nung narinig ko po yun galing kay Joaquin na may sinabi nga raw po na ganun si Inigo, nadismaya po ako, Kuya. Nadismaya po ako. Maya-maya ay nakakuha ng tiyempo si Joaquin para kausapin ang kaibigang si Inigo. That was good. So good. Yeah, he did good, bro. You watched it talaga? Yeah. Alright. So what do you want to talk about? Ayun lang. I'm so curious. I've been, caught speaking in code. And Same. the reason for that is that we talk about stuff that, other housemates. This is not something for me to talk about to you, yung mga sinabi ko. I believe it's between you and Sofia, since I believe nag-usap na kayo ni Lela. But I just want to tell you that it's nothing personal. My redemption was admitting to all of that, and I believe that's the right thing to do. I just wanted to tell you I'm sorry for all
all I've done. For making sama sa mga violations. For the stuff that I said. And I'm sure you would understand as a friend. Okay? So what happens after this? Sophia's gonna talk to you. Okay. Sophia. No, yeah, like, what's going on? Kasi syempre kanina naisip ko parang, ba't ka umiiyak? What's going on? Is it something that I did? I mean, may kinalaman, yeah. Basically, I was disappointed and shocked na you would actually say that against me. What did I say? It's basically about me, not physically about being pale, kind of turn off. Oh yeah, that I said that. Syempre kasi sa akin, I'd want, for me, like my standards is, syempre a woman that also takes care of themselves, gym manner, diet matter. Parang I like a woman who's, who goes to the gym, eats proper. So I don't know why that's a problem. I don't know why ginagawa ng issue or ganun. Okay, I'm sorry, Sophia, I really am. It's fine. It's like, my fault, I swear to God, okay lang talaga. Like, it doesn't really matter. I'll be honest, I just feel like it's unfair then for me and Joaquin's side. He talked about what he saw in me, but he didn't maybe mention about what he said about others. But that's not my story to tell, right? It's just that parang, ba't ako nalagay sa spot na ganyan na... Matapos mag-usap ng dalawa ay nilapitan sila ni Joaquin. If you're gonna talk about stuff. No, we're good, bro. We're good. My guy. Kami tayo. Lahat. Good, man. I hope you understand me. And I understand you, bro. Because I understand if you did. I got you, bro. You did good. Thank you. Siyempre, para sa akin, okay yun na sinabi mo kay It's a Sophia. man of you, bro. Of course. It's a man of you too, bro. Ano sabi? Maya-maya ay napag-usapan ni Sofia at Lela ang mga naganap na hindi pagkakaintindihan. Even if he hasn't like admitted it, napatawad ko na siya just because inisip ko na lang yung magaganda niyang nagawa for me in this house. Mas marami namang maganda kesa sa Sarap boy, piling ko kapag bibili ako ng isang araw na ubus na. Ang pinag-uusapang si Inigo sa kaibigang si Miguel naman naglabas ng saloobin. Parang, I feel kinda parang I was put under the bus. Sabi ko. Not mad, but I just feel like I don't really... You feel... easy yung feeling ko. Betrayed? No, I feel like under the bus. Hindi magaan yung feeling ko sa kanya. But at the same time, I can handle it. Sabi niya, Joaquin to me, good. But Joaquin and him, parang medyo unfair mata. After we talked kasi, medyo heated up talaga siya. Tapos paglabas niya, Heated up? medyo heated up talaga siya, like pissed off talaga. Alright, moving forward, I just really wanted to vent out. I never... Kasi tinuri ko naman siyang friend eh. So, yes, sa housemate, tama siya. Tama talaga. So, okay. And then move forward na. Basically. So stupid of us. Honestly, na-figure out ni Kuya. Sorry. Right, Brian. Si Johan ang nagwagi. Si Johan ang nagwagi. And they lived happily ever after. Dahil nagtagumpay ang housemate sa weekly task. Good news! Dahil kumita na ng 346 pesos, 34 centavos mula sa interes ang 150,345 pesos, 81 centavos sa inyong Maya savings. Dahil lalo pa kayo sa inyong weekly task, ito ay madaragdagan pa ng 50,000 pesos. Will save or spend with Maya. I don't feel like spending 16 hours in the shower. Kuya, we choose to save with Maya. Matapos nga ng matagumpay nilang weekly task na pinangunahan ng 6 na nominado, tuloy na lumabas ng bahay ang dalawa sa kanila, sina Marco at Eliza. Paano nga ba hinarap ng ating mga housemates sa mga oras bago at pagkatapos ng ating second eviction night? Silipin natin. Ilang oras bagong eviction night, pinaghanda na ang mga nominado. I wasn't feeling any nervousness na po, kuya. Before the eviction po, kuya. I just accepted na ako na po yung magiging evicted po. God bless to us, bro.
Habang nag-iimpake, tahimik na nakadamay sa kanila ang ibang housemates. Kuya, tama ka na! Ang ulo umiyak evicted! Bago pa man po kami humantong po sa eviction po, kuya, talagang ina-enjoy na lang po namin yung moment. Asan yung tapo ng ano ko, pajama? Tawa lang po kami ng tawa, kuya, kasi ayaw na din naman po namin na ibuhos yung oras sa pagiging malungkot po. Ano binigay mo? Yung red? Oo. Yun lang? Pare, sa kay papa ko yun. Sa kay papa mo. Siyempre, malungkot rin po, kuya. Nararamdaman ko kasi may isa sa amin na mawawala. Pero, ayun, kuya, I'm just feeling the moment na lang po talaga, kuya. Enjoying the moment. Sige, pare. O, palitan ko. Kay papa mo pala eh. I don't wanna go white, bro. Asre! Trabaho ko ng 3 years ako sa'yo. Hindi ako iiyak sa amin. I love you so much. Hindi, wala sa I'm excited. Wala sa go lang umiyak. Very lang yan. Boy, magkikita naman tayo sa labas. Kita, Lela. Hanggang sa naganap na ang mga anunsyo. I'm sorry, Marco. You've just been evicted from the Big Brother house. Na-shock lang po dahil di ko po in-expect na ako po yung mananatili sa bahay instead of Marco po. Baguhan lang po ako, like no one knows me yet. And tas si Marco, ang tagal na niya po sa industriya. In-expect ko po talaga na siya po yung magsistay. Marco, magpaalam ka na sa Mga bagay. Paglabas pare. Sobrang lungkot po, kuya, kasi alam ko po si Marco, super determinado po talaga siya at gusto niya talagang suportahan yung pamilya niya. Love you, bro. Love you. Nalulungkot po talaga ako ng sobra kasi hindi po kami masyadong nag-uusap po ni Marco dito po sa bahay, kuya. Pero po mas kampante po yung loob ko po, kuya, kasi alam ko po na nandito po siya, kuya. I'm sorry. I know that you have just been evicted from the Big Brother house. Grabe yung kurot, kuya. Kasi kaming tatlo, we were trying to strive together. Papasalamat po ako sa biyayang yun, kuya, to stay in your house. But at the same time, I'm also very sad. Masakit, mabigat, it feels empty. It was her that had to say goodbye. I always think of the positive side of things na her journey is just starting po outside. So I'm happy na it's starting po finally. Of course, I'm sad in sa part ko po, kuya. But Sa paglabas ng mga kaibigan, ramdam pa rin ng emosyon ng mga naiwan. Alam ko takot yun kanina. She was so scared. She stayed strong for us. yes. I already told her she's the strongest woman I've ever met. Ellie, she fought so hard para ipakita kung sino siya at kung ano yung pinaglalaban niya. And doon pa lang sobrang proud na proud ako sa kanya, kuya. Hindi ko po talaga ine-expect na ako pa magiging ligtas. So, sobrang nagpapasalamat po ako talaga, kuya. I feel like I'm in shock. Same here. It's ang bilis talaga ng eviction. Like, I don't even know if I should be happy for you guys or I should be sad for Marco. Parang I'm so shocked. Like, So, gulat din ako. Ba't ganun? Si Marco po kasi siya po talaga yung nakakakilala po sa akin dito. Mula po pagkabata ko po, kuya. Hindi kami nag-uusap dito masyado. Kampante ako kasi nandito siya. Kapag napapagod po ako, sa kanya ko lang po talaga na ilalabas, kuya. Kaya hindi ko po alam kung sino po yung makaka-intindi po sa nararamdaman ko po. Gaya po ng
pag-iintindi niya po sa akin, Kuya, marami pa siyang patutunayan here inside as himself, not just an actor. Kasi all his life has been acting, but here he gets to be himself. I feel a little bit guilty, bro. Si Marco, he's been working so hard all of his life, basically. Kasi he was a child actor. He's been working so hard all of his life. I didn't really expect talaga to stay, Kuya. And meron po akong regret feeling. Bakit ako yung nagstay instead of him? Kasi I don't even know. Sa yung personality ko, I don't think I really showed it yet po, Kuya. No, think about it this way. I'm spoiled, bro. You know how I see it? Marco has a great career outside. Think about this as your opportunity. It's your time to show everybody what you got. So, look forward, not backwards. Thank you, bro. Good stuff. All I wanted was an answer nga. I told her that naman na all I wanted was an answer. I was happy that she gave it to me. I think you know naman na she's special to me po, Kuya. And I still have a lot of unturned doors po, Kuya, na I haven't really said to her or done for her po, Kuya. Si Carmel, tila ramdam pa rin ang pagkabigla sa paglabas ng kaibigan na si Eliza. Pero nung time na nabanggit yung pangalan ko, as in parang nakita ko reaction. As in, tas doon nag-sink in sa akin na shock si Ellie yung na-evict. Mixed emotions din po. Siguro, hindi na po namin siya makakasama dito sa loob ng bahay niyo po. But then, alam ko pong may mga opportunity pong dadating sa kanya sa outside world po. At pinagdadasal din po namin yun palagi po. Kasi ako ready na talaga ako. But of course, sino ako para magdikta kung ano yung plano sa akin ni God? Diba? So ako sabi ko lang, Lord, na sana kung ano man yung magiging desisyon mo, tatanggapin ko ng buong-buo. Tama. Sabi ko, kapag magstay ako dito sa loob, talagang gagawin ko na yung lahat to be a good housemate. Kasi, mag-improve talaga ako. Willing naman ako mag-improve din talaga. I want to show them, Kuya, na I'm capable of growing po, Kuya. Kasi willing din naman po talaga ako, Kuya, mag-grow po dito, Kuya. And at the same time, dito po sa loob ng bahay niyo po, Kuya. Talagang mas gusto ko din pong mas makilala pa yung sarili ko at mas makilala din po yung mga housemates po. You have to fight, babe. Pero yung ginagamit na itong laban pala dito, no? Akala ko siya staycation lang. Akala ko petix pang tayo. Ako, Kuya, I'm very grateful kay God. He gave me another chance to stay here. Papasalamat po ako sa biyayang yun. This is our second chance para mas maipakita kung sino ba talaga tayo. Abangan bukas! Ngayong araw ay magaganap na ang inyong ikatlong group formation. At sa task na ito ay malalaman natin kung sino ang sunod na magiging leaders ng panibagong grupo na inyong bubuuin. Ready? Get set, go! At pagbabayaran na nila ang sunod-sunod na paglabag. Ang inyong mga violations ay hindi lang pagkakamali. Ito ay pagsasawalang bahala ng aking tiwala. I am truly disappointed sa inyong lahat.